Hello everyone and welcome to the Relationship Tune-Up podcast for people who believe that a great partnership isn't about finding the perfect person but about building a strong connection with the one you've got. I'm your host, Sergio, and I'm so excited to start this journey with you. Madali lang sabihin ang okay, I forgive you, pero sa isang committed na relationship, sobrang lalim ng ibig sabihin yan. It's not about giving your partner a free pass. It's about freeing yourself sa bigat ng galit, resentment, at yung feeling na kailangan mo siyang bawiin palagi. Tao lang tayo, nagkakamali. Ang true test ng love ninyo is hindi kung magkakaroon kayo ng conflict, kundi kung paano kayo mag-heal together. Tara alamin natin kung ano ang itsura ng tunay na pagpapatawad at paano ito makakatulong sa inyo. Pagdating sa forgiveness sa relasyon, may tatlong importanteng pillars o haligi na kailangan nating i-focus. Una, intindihin ang sakit, ang role ng partner na nagkasala. Hindi magsisimula ang pagpapatawad hanggat hindi mo ina-acknowledge ng totoo ang sakit na naidulot mo. Kung ikaw ang nagkamali, ang first step mo ay hindi mag-ask agad ng forgive mo na ako. Kung hindi, ang magbigay ng deep empathy at accountability. Kailangan ma-feel ng partner mo na nakita at narinig mo talaga siya. Kaya dapat ang apology mo ay sincere at nakafocus sa impact ng ginawa mo, hindi sa intention mo. Sabihin mo, I know nasaktan kita noong ginawa ko yung bagay na yon. Hindi yung sorry kung na-feel mo yan. Kapag naramdaman niyang gets mo talaga kung gaano kasakit, doon pa lang siya magsisimulang mag-isip tungkol sa pagpapatawad. Pangalawa, ang desisyong mag-let go. Ang role ng partner na nasaktan. Ito ang pinakamahirap na part. Para sa nasaktan, ang forgiveness ay isang choice. Ito ay isang conscious decision na i-give up ang right mo, na ipamukha palagi ang kasalanan niya at itigil na ang pagpapa-dictate sa past happiness ninyo ngayon. Hindi ibig sabihin nito na nakalimutan mo na. Ang ibig sabihin, hindi mo na hinahayaan ang memory ng mistake na yon na maging poison sa relationship ninyo. Tandaan, ang unforgiveness ay kadalasang ikaw lang ang sinasaktan. Ikaw ang nagiging chained sa nakaraan. Ang pagpili na i-release ang bitterness ay ang pagpili na mag-invest sa future ninyong dalawa. At ikatlo, i-rebuild ang trust. Shared responsibility ninyong dalawa. Ang pagpapatawad ay hindi lisensya para ulitin ang pagkakamali. It's an act of grace na dapat sinundan ng behavioral change at consistency. Kung ikaw ang pinatawad, kailangan mong ipakita, hindi lang sabihin na nagets mo ang seriousness ng nangyari sa pamamagitan ng pag-rebuild ng trust araw-araw. Maging transparent ka, mas reliable at mas vulnerable. Sa kabilang banda, kung nagpatawad naman, kailangan mo maging willing na makita at i-acknowledge ang mga effort na ginagawa niya. Hindi nabubuo ang trust overnight. It's a marathon ng maliit at consistent na actions na nagpapatunay na safe pa rin ang relationship ninyo. Sa huli, ang forgiveness ay ang glue na nag-hold sa mga imperfect na tao sa isang imperfect na mundo. Lahat ng strong relationship na nakikita mo, dumaan sa pagsubok, nag-succeed dahil willing silang i-engage ang difficult, humbling, pero super healing na process na ito. Remember, ang pagpapatawad ay marathon, hindi sprint. May mga araw na babalik ang galit at sa mga araw na yon, gently i-remind mo ang sarili mo sa choice mong mag-let go. I-focus ang tingin mo sa consistent positive changes at piliin mong mahalin ang partner na pinipilit niyang maging better para sa iyo. Kapag napatawad ka, hindi mo binubura ang past. Sinusigurado mo lang hindi nito sisirain ang future ninyo. If this episode helped you, please don't forget to like this video and subscribe to our channel para lagi kang updated sa bago naming content. And I want to hear from you. Sa comment section, i-share mo ang thoughts mo or kung anong next na topic ang gusto mong i-cover natin. Maraming salamat sa pakikinig and always remember, i-tune up ang love life, huwag ang partner.